The power station, New Generation FM, New Gen. This is New Gen 100.7 FM. The ultimate news and music radio sa ato ini. Matik na. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Raymar, na pansamantala nyo pong makakasama ngayong umaga para sa pag-aaral at pagbabahagi ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin, mga kapatid, sa pagtamo ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob at ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung tayo po
ay tatanggap ng kanyang banal na salita at tayo ay maglilingkod sa kanya ng buong puso at buong buhay, mga kapatid, hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat ng nakasubaybay sa atin. Kayo po ay naka-tune in sa himpilan ng 100.7 New Gen FM at kayo po ay nakikinig sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Binabati natin ang lahat ng sumusubaybay sa atin, mga kapatid, sa lahat ng naaabot ng tinig na ito at naaabot ng frequency ng 100.7 New Gen FM, maging sa 63 barangay na sakop ng bulan, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon, naway anuman ang ating kalagayan at sitwasyon ng ating mga buhay, mga kapatid, ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay lagi po nating maranasan at managana po sa ating pong mga buhay. At binabati din natin ng isang mapagpalang umaga ang mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan sa congregation ng Magsaysay, Iquirino at dito po sa Santa Remedios. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at tayo po ay samahan ng Panginoon sa umagang ito sa atin pong mga ginagawa, mga kapatid. Ganon din po sa mga sumusubaybay sa atin sa FB Live. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po, Brother Andy Orozco. Thank you so much for watching. At Sister Zenaida Obado Doctolero, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ganon din po kay Sister Divine Espela Guyal. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panunood sa atin pong programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang buhay ko Ngayon po, mga kapatid, ay patuloy nating ipinag-aanyaya ang mga schedule po ng atin pong mga gawain at mga pagsamba. At kung kayo po ay malapit sa mga lugar po na mababanggit natin, ay malugod po namin kayong inaanyayahan upang kayo po ay mapagpala ng mga salita ng Diyos. At kung kayo po ay nabibless at pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral sa radio program, mga kapatid, ay malugod din po namin kayong inaanyayahan upang lalo pang mapagpala ng mga salita ng Panginoon at ma-experience, mga kapatid, ang isang apostolikong pagpupuri sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Kung kayo po ay malapit sa mga lugar na atin pong mababanggit, malugod po namin kayong inaanyayahan. At kung kayo po ay malapit sa lugar ng Iquirino, mayroon po tayong panambahan dyan. Sa may paakyat lamang po ng kalsada, sa may paglampas lamang po ng Welcome Iquirino, makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 8 ng umaga. At kung kayo naman po ay malapit dito po sa lugar ng Magsaysay, mga kapatid, ang atin pong gawain dyan ay ginaganap din tuwing araw ng Sabado sa may paglampas lamang po ng tulay, at ang gawain dyan ay nagsisimula ng alas 7 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit dito po sa sentro ng Bulan, mga kapatid, ang atin pong gawain dito ay linggo, mga kapatid, nagsisimula ng alas 8 ng umaga. At ngayon po, mga kapatid, mayroon po tayong gawain. Ang gawain po dito, mga kapatid, ay Sunday ngayong umaga, mga kapatid, at magsisimula po ito ng alas 7, mga kapatid. So hindi po alas 8 pala, kundi alas 7 ng umaga, mga kapatid. Praise God. So malugod po namin kayong inaanyayahan sa atin pong mga pagtitipon, mga kapatid. Praise God. Kung tayo po ay nakakaranas ng mga kapaguran at mga pagsubok, amen, mahalaga na tayo po ay lumapit sa atin pong Panginoon upang tayo po ay mapagpala ng kanyang banal na salita. At binabati natin ng isang mapagpalang umaga si Sister Marilyn Ayok. Thank you so much for watching. Ganon din po kay Sister Laura Gumban dyan po sa lugar ng Barangay Lahong, mga kapatid. At binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang Guan family, mga kapatid, na patuloy na sumusubaybay sa atin pong programa. Ganon din po, mga kapatid, ang mga kapatiran natin dyan sa lugar ng Bonifacio, sa Morata family, sa Santa Remedios, mga kapatid, sa Guelas, Isiha, Guneo, maging sa Soledad family. Thank you so much for watching at sa pagsubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Binabati din natin si Brother Adam Morata. Siya po ay nakasubaybay sa atin. Ganon din po kay Sister Lita Sultan. At pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM.
At ito po ay nagsisimula sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo po ay nais magkaroon ng Bible study sa inyo pong mga tahanan, o kaya mayroon kayong mga katanungan patungkol po sa mga salita po ng ating Panginoon at mga schedule ng ating pong gawain, malaya lamang po kayong mag-text or di kayo tumawag sa CP number 0951-9320038. 0951-9320038. Amen. So yan po ang ating contact number na pwede nyo pong tawagan or i-text, mga kapatid, kung nais nyo pong magkaroon ng Bible study at kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa mga salita po ng atin pong Panginoon. And by this time, mga kapatid, dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ay ang pag-aaral ng mga salita ng atin pong Panginoon. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa Diyos upang hingin ang kanyang patnubay at gabay ngayong umaga, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa pagpapala at sa biyaya na ipinagkaloob mo po. At salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na gumabay sa amin sa buong magdamag. Dalangin namin ngayong umaga, Panginoon, linisin mo kami sa aming mga karumihan at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Dalangin namin na sino mang nakikinig ngayong umaga, Panginoon, na mayroong kabigatan sa kanilang puso at sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin namin na sa pamamagitan ng mga salita mo na aming pag-aaralan, ito po ay magbigay ng kaluguran at magbigay ng encouragement sa sino mang nawawalan ng pag-asa, Panginoon. Mga kapatid, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Amen. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sa paano lilinisin ng binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Ngayong umaga, mga kapatid, pag-aaralan natin ang may pamagat na ang Kristiyanong pagbabago. Amen. So, maraming mga tao sa mundo, mga kapatid, ang naghahangad na baguhin ang kanilang sarili. Amen. So, maraming mga tao, mga kapatid, ang gustong baguhin ang kanilang sarili, ngunit hirap silang gawin ito, mga kapatid. Amen. Dahil sa ilang mga pressure na nararanasan nila sa kanilang buhay, mga kapatid. Amen. So, maraming tao sa mundo ang naghahangad na magkaroon ng pagbabago sa kanilang sarili. May mga nagsasabi na pagod na niya ako sa paggawa ng ganitong bagay at gusto ko na anyang baguhin ang aking ginagawa. Ngunit dahil sa ang tao ay natatalian ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, ito ay paulit-ulit na nagagawa, mga kapatid. Kaya ang resulta, niyayakap na lang nila, mga kapatid, yung bagay na hirap silang pigilan na gawin, mga kapatid. At isa sa mga pinakahalimbawa nito ay ang kasalanan, mga kapatid. Kaya may mga tao na nagsasabing gusto kong magbago pero hindi ko magawa. Or may mga tao na tinatanggap na lang, mga kapatid, ang kanilang or ang kahantungan ng kanilang kaluluwa pagkatapos na sila ay lumisan dito sa mundo, mga kapatid. Pero sabi sa ating binasa, sabi ng Psalms chapter 119 verse 9, mga kapatid, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa salita ng ating Panginoon. So ngayong umaga, mga kapatid, sa mga nagnanais na baguhin ang kanilang sarili, amen, na gustong lumakad sa katwiran ng ating pong Panginoon, ang tanging paraan, mga kapatid, para ito po ay maganap sa ating mga buhay, walang iba is kung tatanggapin natin po, mga kapatid, ang atin pong Panginoon at ang kanyang mga banal na salita sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen. May mga tao na nahihirapan silang gawin ang isang bagay, mga kapatid, dahil sa pressure sa kanilang paligid, maaaring sa pangangantyaw ng mga kaibigan, or sa maaaring maging opinyon ng mga taong nakapaligid sa kanila, mga kapatid. Ngunit ang Biblia ay nagpapaalala na hangga't tayo ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, palaging mayroong pag-asa
sa taong nagsusumikap na mabago, mga kapatid, ang kanilang sistema ng pamumuhay. May pag-asa sa mga taong alipin ng kalayawan ng sanlibutan, mga kapatid, at may pag-asa, mga kapatid, na mabago ang tao na alipin ng kalayawan ng sanlibutan. Amen. Dahil ang tunay na pagbabago, mga kapatid, ito po ay nakakamit natin at makakamit natin hindi po sa pamamagitan ng pagpasok sa relihiyon o sa sino mang tao, mga kapatid, kundi ito po ay makakamit natin kung ating isusuko ang atin pong mga buhay, ang atin pong mga prinsipyo, ang atin pong mga sarili sa atin pong Panginoon. Bagamat mayroon tayong mga mayroon tayong mga pinagdadaanan, mga kapatid, mayroon tayong mga kahirapan o hirap tayong gawin ang isang bagay na katwiran sa ating Panginoon, kapag tayo ay nagsuko ng buhay sa Diyos, mga kapatid, ibig sabihin, hinahayaan natin ang Panginoon na i-drive tayo, mga kapatid. Praise God. So, sa mga taong nawawalan ng pag-asa, hopeless, mga kapatid, mayroong paalala ang Bible na sa Diyos, mga kapatid, hindi nagiging huli ang lahat. Amen. At wala pong relihiyon na kayang baguhin ang tao, dahil maraming tao naman ang balik-balik sa relihiyon, pero wala namang pagbabago sa kanilang sarili, mga kapatid. Alipin pa rin ng bisyo, gumagawa pa rin, mga kapatid, ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating pong Panginoon. Pero kung tayo po ay hahanapin natin ang Diyos at ang kanyang katwiran, mga kapatid, yung pagbabago na ating inaasam sa ating sarili, ito po ay makakamit natin, mga kapatid. Dahil kapag ang Diyos ang kumilos, wala pong nakakapigil sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Kahit gaano pa tayo nahihirapan sa isang sitwasyon, pero kapag ang Panginoon ang kumilos sa atin pong mga buhay, mga kapatid, amen, tiyak na mayroong pagbabagong magaganap ayon sa kalooban po ng atin pong Panginoon. So, hindi relihiyon, mga kapatid, ang makapagbabago sa tao. Kahit balik-balik tayo sa relihiyon, mga kapatid, hindi po relihiyon ang makapagbabago sa atin, kundi tanging Panginoon lamang, mga kapatid. Kung tayo ay lumapit sa Diyos, lalapit sa Kanya ng buong puso, mga kapatid, amen, siya po ay tiyak, mga kapatid, nakikilos sa atin pong mga buhay. Amen. Anong sinasabi ng Biblia in Hebrews chapter 4 verse 16, mga kapatid? Ganito pong sinasabi ng Bible. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Amen. Upang tayo'y magsipagtamo ng awa, sabi ng Biblia, mga kapatid, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, mga kapatid. Amen. So, hindi relihiyon ang kailangan ng tao, mga kapatid, para baguhin ang kanyang sarili. Hindi kung sino mang tao. Kasi maraming mga tao ang nagsasabi, mga kapatid, na mulaan niya nang makilala ko siya, si ganito, si ganyan, nagkaroon niya ng pagbabago sa akin. Mga kapatid, kapag yan po ang naging dahilan ng ating pagbabago sa ating sarili, mga kapatid, let's say for example, dati kang nagbibisyo pero nang makilala mo ang isang tao sa buhay mo, kumbaga nabago ang lahat, tinalikuran mong bisyo mo, may tendency, mga kapatid, na mababaw ang ating basihan o pundasyon ng ating pagbabago. Bakit, mga kapatid? Kasi nagbago tayo hindi para sa Diyos, kundi sa tao, mga kapatid. Kapag gusto nating baguhin ang ating sarili, baguhin natin ito, mga kapatid, hindi ayon sa mga taong nakapaligid sa atin, kundi ayon mismo sa kalooban ng ating Panginoon. Ang maging motivation natin ay ang ating Diyos, mga kapatid. Kasi kung gagawin natin ang pagbabago para lamang sa isang tao, mga kapatid, kapag ang taong yan ay nawala sa atin, may tendency na babalik din tayo sa dati nating ginagawa na labag sa kalooban ng Panginoon.
Kaya paalala ng Biblia mga kapatid, magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Hindi natin kinakailangang lumapit sa relihiyon mga kapatid, at hindi natin pwedeng ipagmalaki ang relihiyon kung ang relihiyon na ito ay hindi naman nababago ang ating sarili mga kapatid. Amen. Kahit ang relihiyon natin ang pinakamakapangyarihang relihiyon sa mundo, pero kung hindi nito kayang baguhin ang ating pong mga sarili, ito po ay magiging walang kabuluhan mga kapatid. Ang relihiyon ay magiging palamuti lamang sa atin pong mga buhay. Mayroon lamang tayong titulo ng relihiyon pero hindi naman po makikita sa atin. Kahit balik-balik tayo sa relihiyon, kung paglabas natin umuusok pa rin ang ating bibig mga kapatid ng sigarilyo, kung paglabas natin sa relihiyon mga kapatid ay laman pa rin tayo ng mga kalayawan ng mundo, laman pa rin tayo mga kapatid ng inuman, ng sabong mga kapatid, walang saysay ang atin pong mga relihiyon mga kapatid. Pero kung tayo ay lalapit sa atin pong Panginoon, sabi ng Biblia, kung tayo ay lalapit ng may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, tayo ay magsisipagtamo ng awa. Ang Diyos na aming pinapakilala mga kapatid, ito po ay Diyos na mahabagin. Amen. Ito po ay Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon sa mga tao na gustong magbago, at nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa mga taong may pag-asa pang baguhin ang kanilang sarili mga kapatid. Kaya kung may mga nagsasabi man na bakit naman anya ako kahit hindi kaanib, kumbaga kahit hindi naman anya ako nagsisimba, pero bakit okay naman anya ako, mga kapatid, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw man ay walang kinikilalang Panginoon sa buhay mo at nasa maayos kang kalagayan, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Pero wag natin kalilimutan na ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, mayroon po itong purpose. Ito po ay pinagkaloob sa atin mga kapatid upang bigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Pero tandaan natin na ang biyaya ng Diyos, ito po ay mayroong hangganan. Mayroon po itong katapusan mga kapatid. Kaya habang tayo ay may pagkakataon pa, maglingkod tayo sa Panginoon mga kapatid, at hindi po ito ipinagpapabukas, kundi ang paglilingkod sa Panginoon, ito po ay ginagawa ngayon mismo mga kapatid. So sabi ng Biblia, kung tayo ilalapit sa luklukan ng Panginoon, tayo magsisipagtamo ng awa at makakasumpong tayo ng biyaya, mga kapatid, upang tumulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya kung mayroon man tayong kapaguran na nararanasan ngayong umaga, mga kapatid, kapaguran sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid, or mayroon tayong mga kabigatan na pinagdadaanan, may Diyos na handa tayong sakluluhan sa atin pong pangangailangan, mga kapatid. At may Diyos na kaya tayong baguhin at linisin sa lahat ng ating mga karumihan. Amen. So ang Diyos natin ay makapangyarihan mga kapatid. Amen. May Diyos na kayang gawin ang lahat mga kapatid na posible sa isang tao kung tayo lamang ay mananampalataya sa atin pong Panginoon. Hindi natin kailangan ang sinumang tao para tayo ay para baguhin ang ating sarili mga kapatid. Ang tanging kailangan natin sa ating mga buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. At hindi relihiyon ang makapagbabago sa atin mga kapatid, kundi tanging ang ating Panginoon lamang. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang mga kapatid. Kung tayo ay lalapit sa Kanya at isusuko ang ating mga buhay mga kapatid, ang Diyos ay tiyak na dadalhin tayo sa Kanyang banal na kalooban mga kapatid sa atin pong mga buhay. Amen. So yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga kapatid. Mayroon siyang kapangyarihan na baguhin ang buhay ng sino man. At maraming nagtetestify niyan sa church mga kapatid, na dating alipin ng mga makasanlibutang gawa, pero nung sila ay naglingkod sa Diyos, unti-unti itong binago ng atin pong Panginoon. Bakit? Hindi sila naglilingkod sa kung sino mang tao mga kapatid. Hindi sila naglilingkod sa relihiyon, kundi alam nila na kapag sila ay naglingkod sa Diyos, ang Diyos ay kaya silang baguhin mga kapatid. Amen. So ang tunay na pagbabago ay wala sa relihiyon mga kapatid. Kapag tinanggap natin si Kristo
May pangako ang Biblia, mga kapatid, na tunay na pagbabago sa isang tao. Anong sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ganito pong sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, mga kapatid. So once na tayo ay magsuko ng atin pong mga buhay sa atin pong Panginoon, ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, mga kapatid. Amen. So hindi po sinabi ng Bible na ang sino man na nasa isang relihiyon, siya ay bagong nilalang. Hindi, mga kapatid. Kundi kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, mga kapatid. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang nagiging bago, mga kapatid. So, kinakailangan maghari sa atin ang ating Panginoon upang makamit natin ang tunay na pagbabago sa atin pong mga buhay. Amen. So, the last time na nangaral ang ating pastor, mga kapatid, nangaral siya ng patungkol sa pagiging katulad ni Kristo, mga kapatid. Yung sinasabi ng Biblia na bagamat si Kristo ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao, mga kapatid. Amen. So, ganun din yung dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Kinakailangan manahan sa atin ang ating Panginoon. Once na tinanggap natin ang ating Panginoon, mga kapatid, amen. So yung kaluwalhatian ni Jesus Christ, magre-reflect ito sa taong sino mang taong magsuko ng kanyang buhay, mga kapatid. Magre-reflect ito sa isang tao na handang sumunod sa atin pong Panginoon. Na kapag tayo ay sumunod, mga kapatid, bagamat mapait yung ating nakaraan, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Amen. At narito sila'y pawang nagiging mga bago. Kaya nga may mga nagsasabi, mga kapatid, maraming testimony na nung sila ay naglingkod sa ating pong Panginoon at tinalikuran ang mga bisyo, madalas na silang makarinig ng kantsaw, mga kapatid, na tila baga nagiging masama na sila sa mga dati nilang kaibigan dahil hindi na nakikisabay sa paggawa ng kalayawan, mga kapatid. No, mga kapatid. Amen. Dahil ginagawa lang ng isang taong nagbabago yung tama, mga kapatid. Amen. Alam niya sa sarili niya na mayroong maling maidudulot yung paggawa ng kalayawan, mga kapatid. Paggawa ng bisyo. At hindi po siya nagiging masamang tao sa sandaling siya ay maglingkod sa atin pong Panginoon. Amen. Kundi sinusunod niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. At hindi po siya mapapasama. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, kailanman ito po ay hindi masamang bagay, mga kapatid. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, wala pong napapasamang tao. Well, in fact, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay nakakapagpabago ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Praise God. So tayo ay kinakailangan panahanan ni Kristo upang matamo natin ang tunay na pagbabago sa atin pong mga buhay, mga kapatid. At mangyayari lamang yan kung tatanggapin natin ang Panginoon ng buong puso at walang pag-aalinlangan sa pamamagitan, mga kapatid, ng kanyang banal na salita. Amen. Yun lamang ang tanging paraan para mabago ang ating sarili at mabago ang ating mga pananaw sa ating buhay, mga kapatid. Tanggapin natin ang salita ng Panginoon upang mapatunayan natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, ano man ating mga nagawa, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Amen. Kaya anong sinasabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, mga kapatid? Amen. So, may mga tao kasi na nagsasabi, mga kapatid, na sobra naan niya yung nagawa kong kasamaan. Kaya malabuan niyang tanggapin na ako sa langit. Amen. So that is pride, mga kapatid, dahil hindi naman po yan ang kalooban ng Panginoon. Anong sinasabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, mga kapatid? Pagdating sa mga tao o sa atin na nakakagawa ng mali,
mga kapatid. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Amen. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula. So sumisimbolo ito mga kapatid sa matinding kasalanan na nagagawa natin minsan mga kapatid. So may pangako ang Panginoon, kung tayo ay lalapit sa Kanya, sabi niya, bagamat ang ating mga kasalanan ay tila naging mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong tupa. Anong ibig sabihin mga kapatid? Tanging Diyos lang ang makakapagpaalis mga kapatid ng atin pong mga kasalanan. At walang tao na kayang baguhin ang kanyang sarili mga kapatid. Walang tao na kayang alisin ang kanyang kasalanan, mga kapatid, kundi tanging Panginoon lamang. Amen. May mga tao na nagsasabi, sa kanaan niya ako maglilingkod kapag naalis ko na ang aking pagbibisyo, sa kanaan niya ako maglilingkod kapag naalis ko na yung aking kasalanang nagagawa, bakaan niya pag pumasok ako sa inyo, masusunog ako, mga kapatid. Hindi po ganun. Dahil hindi yun ang katwiran ng atin pong Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kung tayo man ay mayroong mga kasalanan, tayo ay lumapit ng may pagkakatiwala sa ating Panginoon upang tayo ay magsipagtamo ng awa, mga kapatid. At sabi ng Isaiah, tayo ay pumaroon sa Diyos. Amen. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon, bagamat ang ating kasalanan ay mapupula, ito ay Kanyang papuputiin na parang niebe, mga kapatid. So Diyos lang ang may kakayanan na mag-alis ng kasalanan sa atin, mga kapatid. At sa sandaling tayo ay magsuko ng buhay sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang ating mga nagawa, bagamat ito ay mapait, mga kapatid, ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon. Pero the moment na tayo ay magsuko ng buhay, mga kapatid, ito po ay ginagawang bago ng Diyos. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na. Narito ang mga bagong bagay, mga kapatid, ay ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa na gustong sumunod at magsuko ng kanilang buhay sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, makakamit lamang natin yan kung tatanggapin natin ang atin pong Panginoon. Kaya, sa mga nakikinig ngayong umaga, na maaaring gapos tayo mga kapatid ng mga prinsipyong makatao, kinakailangan buksan natin ang atin pong mga puso. Dahil hindi po natin makakamit ang tunay na pagbabago kung mayroon tayong mga prinsipyo na pinanghahawakan, mga kapatid. Kahit gaano pa natin katalino, pero kung ang ating prinsipyo ay labag sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, yan prinsipyo niyan ay magpapahamak po sa atin, mga kapatid. Maraming mga tao ang pilosopo, mga kapatid, pero pagdating sa kahuli-hulihan, mga kapatid, amen, hindi naman ang kapilosopohan nila ang nagligtas sa kanila, kundi yun pa ang nagpahamak sa kanila, mga kapatid. And at the end of the day, tanging Diyos pa rin ang nagwagi sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Amen. Kaya sa paglilingkod sa ating Panginoon, huwag nating kalabanin ang prinsipyo ng Diyos sa pamamagitan ng prinsipyo nating makatao. Dahil ang katalinuhan sa mundong ito, sabi ng apostol na si Pablo, ito ay kamangmangan sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Kahit gaano man natin katalino, hindi natin yan pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Dahil Diyos ang nagbigay niyan sa atin, mga kapatid. At anytime, pwede yang bawiin ang atin pong Panginoon. Kaya, anong sinasabi ng Hebrews chapter 3 verse 15, mga kapatid? Sa bawat isang nakikinig ngayong umaga, sa atin, mga kapatid, na nakikinig ngayong umaga, anong sinasabi ng Hebrews chapter 3 verse 15? Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pagmumungkahi. Amen. Samantalang sinasabi,
Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso na gaya ng pagmumungkahi, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ay palaging nangungusap sa atin, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Amen. Kung kaya, huwag natin pagmatigasin ang atin pong mga puso, mga kapatid, dahil tayo din naman ang mahihirapan sa bandang huli, mga kapatid. Walang tao ang lumaban sa Diyos na nagwagi, mga kapatid. Kahit sa panahon ng Old Testament, mga kapatid, kapag ang mga tao ay hinahamak ang Diyos ng Israel, amen, walang nagwawagi, mga kapatid. Kahit si Goliath, na recorded ng Bible na pinakamalaking tao, mga kapatid, na nabuhay sa kasaysayan, o isa sa pinakamalaking tao na nabuhay sa kasaysayan, mga kapatid, nung siya ay nagmalaki laban sa Panginoon, mga kapatid, hindi umubra yung kanyang laki, mga kapatid, laban sa kapangyarihan ng Diyos. So ganun din sa atin, mga kapatid. Kung marinig natin ang tinig ng ating Panginoon, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Huwag natin itong takpan ng ating mga prinsipyong makatao, mga kapatid. Amen. Nasasabihin sa kanaan niya maglingkod dahil kumbaga ito ay sagabal sa buhay, mga kapatid. Hindi po. Amen. Dahil kailangan natin ang Panginoon sa bawat sitwasyon ng atin pong mga buhay. Tayo man ay nasa kasaganaan, kailangan natin ang Diyos, mga kapatid. Tayo man ay nasa kawalan, mas lalong kailangan natin ang ating Panginoon. Amen. So paglingkuran natin ang Diyos sa bawat estado ng atin pong mga buhay. Hindi sa panahon lamang ng pagpapala, hindi sa panahon lamang, mga kapatid, ng kawalan, kundi sa bawat sitwasyon, mga kapatid, may pagpapala man o wala, kinakailangan paglingkuran natin ang Diyos, mga kapatid. Dahil tayo man ay nasa kasaganaan o nasa karukhaan, sa bawat oras na tayo ay humihinga, mga kapatid, kailangan natin ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na hindi natin ma-appreciate, mga kapatid, pero deep inside, sa ating mga kaluluwa, mga kapatid, kailangan natin ng Diyos. Kaya kung marinig natin ang tinig na ito, huwag nating pagmatigasin ang ating pong mga puso. Amen. May mga tao na kumukutya, mga kapatid, pagdating sa pangangaral, pero ang pangangaral na ito po ay mahalaga sa kaligtasan ng atin pong mga kaluluwa. Unang-una, para baguhin ang ating sarili, mga kapatid, at sa kaligtasan ng atin pong mga kaluluwa. So ang Diyos ay palagi nangungusap sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Kaya huwag nating pagmatigasin ang atin pong mga puso, mga kapatid. Amen. Dahil may pangako ang Biblia sa sandaling tanggapin natin ang kanyang sa sandaling tanggapin natin ang Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Hebrews chapter 3 verse 14, ganito pong sinasabi ng Biblia: sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Amen. So once na tayo ay magsuko ng buhay sa atin po, Panginoon, may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Magiging kabahagi tayo ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan, mga kapatid. At tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Kaya kung tatanggapin natin siya ngayon, matatamasa natin ang pagpapala, unang-una sa espiritual, mga kapatid, at pangako ng Diyos na pagbabagong buhay. Amen. Tayo ay magiging kabahagi ng atin pong Panginoon kung ating iingatan. So ito ay paalala din sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, na kung ating iingatan matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala, mga kapatid, hanggang sa katapusan, tayo ay magiging kabahagi ni Kristo. Amen. So may kondisyon pala ito, mga kapatid. Kaya hindi pwede yung once saved, always saved, na kapag anya tinanggap mo na si Kristo, ligtas ka na anya hanggang kumbaga habang buhay.
or magpasawalang hanggan. Kaya after mong tanggapin si Kristo, kahit bumalik ka sa bisyo, mga kapatid, kahit makagawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Dahil ikaw ay once saved, always saved. Mga kapatid, sabi ng Hebrews, kung ating iingatang matibay ang pasimula ng pagkakatiwala hanggang sa katapusan, tayo po ay magiging kabahagi ni Kristo. Amen. Kung totoo ang once saved, always saved, hindi na natin kailangan ipangaral ang kapahamakan, mga kapatid. Amen. Pero dahil sa ito po ay isang maling doktrina na itinuturo, mga kapatid, ito po ay magdadala sa tao sa kapahamakan, mga kapatid. Dahil kung totoo ang once saved, always saved, hindi na natin kailangang ipangaral, mga kapatid, yung patungkol sa paggawa ng kasalanan, na ito ay magdudulot sa atin ng kapahamakan, mga kapatid. Praise God. Ang kinakailangan natin ay manatili sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo, siya mismo ang nagsabi, wala tayong magagawa, mga kapatid. At kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan, tayo ay magiging kabahagi ng Panginoon at tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Praise God. So yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga, at nawa tayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon, mga kapatid. So ang tunay na pagbabago, ito po ay makakamit natin sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Hindi po sa kung sino mang tao, hindi sa relihiyon, kundi sa atin pong Panginoon lamang, mga kapatid. Siya lamang ang may kapangyarihan at may kakayanan na baguhin ang isang tao kung ang taong ito ay magsusuko ng buhay sa atin pong Panginoon. Praise God. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat sa atin pong pagtatapos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka namin at pinapupurihan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napag-aralan, at naway ito ay tumimo sa puso ng bawat isang nakinig ngayong umaga. Pagpalain mo, Panginoon, ang sinumang buong puso at taimtim na nakinig ngayon, anuman ang kanilang pinagdadaanan, naway hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon, na maglingkod sa iyo, at tulungan mo sila na mapagtagumpayan ang kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan, Panginoon. Sa may mga karamdaman, ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan. Sa may mga suliranin, ikaw ang Diyos na magbigay ng pagtatagumpay, Panginoon. At naway hipuin mo sila at akayin tungo sa paglilingkod sa iyo, Panginoong Hesukristo. Naway naging pagpapala ang mga salita mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan mo lamang po, Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Praise the Lord. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga. At maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, batiin natin ang lahat ng sumubaybay sa atin sa FB Live. Good morning po, Sister Zenaida Obado Doctolero. Thank you so much for watching. At maging kay Sister Marilyn Wagas Ayok, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Sister Margie Guitan, dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Sister Ann Buison, dyan po sa lugar ng Magallanes, Sorsogon. Thank you so much for watching. Sister Marlene Gulyoso sa lugar ng Tulatula. Thank you so much for watching. At Sister Rose San Juan Pauyo, thank you so much for watching. Brother Dario Tobias, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At Brother Renante Roque, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Gemma Guelas, dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Sister Besonia Annalyn, thank you so much for watching. Sister Beth Angeles, maraming salamat po. Sister Elena Morata Borabo, thank you so much for watching dyan po sa lugar ng Bagong Silang. At sa Guan family, Brother Andy Orozco, Sister Divine Espela Goyal, thank you so much for watching. Brother Adam Morata, Sister Sara Galos, Brother Ace Grabador, thank you so much for watching. At Sister Philly Onasan, thank you so much for watching.
at Sister Annabel Bon Mostoles at sa Mostoles family dyan po sa lugar ng JP Laurel. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon, at yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga, at nawa tayo po ay napagpala, mga kapatid. Sumuli, kami pong inyong nakasama, Brother Angelo kasama si Brother Raymar, na naghahayag ng salita ngayong umaga, at sa pangalan po ng aming pastor, mga kapatid. Amen. At patuloy po nating tandaan na anumang sitwasyon ng atin pong mga buhay, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.